patuloy na pinapahayag po natin na ang kaligtasan ay makukuha lamang sa pagtanggap sa isang buhay na Kristo at ito po'y napakahalaga sa ating buhay bilang isang mananampalataya. So we not only sing for that believing the gospel, but we live for it. Yan po ay kinabubuhay po natin kung bakit tayo po ay magpahanggang ngayon magkakasama at naglilingkod sa ating Panginoon. Maraming salamat sa ating choir. Now once again, tayo po ay nagpapasalamat dahil meron po tayo mga awitin na kung saan ay patuloy pong nagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Alright, so yes, thank you for everybody today. Thank you for honoring the Lord. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning everybody. Alright, glad to see you. Just like to recognize ang ating mga guests and regular attenders for today's service. At tingnan natin kung sino kasama po natin online. At unahin ko na yung ating mga nasa Abu Dhabi muna. Alright, Sister Evelyn, pakikaway lang po kung dinig niyo po kami sa inyong tahanan. Thank you very much kapatid. Alright, and we're praying for you there. Also, Brother Kenneth and Sister Marimar, I believe, magkasama po ngayong umaga to. Again, thank you, Brother Kenneth, for being there also. And kasama rin po natin sa going from Abu Dhabi to Dubai muna, balik Dubai. Sister Louie, Ate Luli, pakikaway lang kung dinig nyo ako sa inyong tahanan. Thank you for being there also. And of course, sa kabilang camera, nandun ang kanyang tatay at ang kanyang nanay, si Brother Luis and Sister Lynn. At pag-pray po natin sila kasi meron siyang endoscopy yata na check-up. So please pray for them. Nakaschedule po ngayong umaga si Sister Lynn. At patuloy po natin isama na ang mga doktor at mga medisina ay gamitin para maging bumalik ang kanyang normal na kalusugan. Alright, so yes, I guess gawi tayo ngayon ng Pilipinas. Unahin muna natin ang ating Ate Shirley, Sister Shirley, pakikaway lang po kung dinig niyo po kami sa inyong tahanan. Sister Shirley Bobita. Yan. Sister Shirley, Ate Shirley, dinig niyo po ba? Yan. Alright, so yes, thank you very much Ate Shirley. At kita po namin ang inyong camera dito. And of course, sa kabila naman, ang nanay ni Brother Luigi, Sister Lorraine, pakikaway lang dyan. Kung, ayan, ay, ito na naman. Ayan siya. Ayun, kamay Korean. Ayun, yung alab yun sa Korean. Alright, so yan. Kasama po namin si Kuya Luigi dito ngayong umaga. Alright, so thank you very much Ate Lorraine. Kasama po namin kayo. At ang nag-iisang mag-asawa, nag-iisang couple natin na nasa Pilipinas din. Parang match ang inyong mga damit ngayong umagang ito. Alright, si Nanay at saka si Tatay Erfe, pakikaway lang po kung dinig niyo po kami sa inyong tahanan. Again, thank you very much po. At kasama uli namin, ayun meron pa AA yun si Tatay Erfe. Alright, thank you very much po. And meron tayong special guest. I think, itong si Edsel May. Sino si... Kapatid po. Kapatid mo. Okay, kapatid ko ni Brother Kevin. Ano pangalan niya? Edsel din. Edsel din? Pero May. Edsel May. Kasi ikaw Edsel Kevin. Alright. So, Ate May, pakikaway lang po kung dinig niyo po kami sa inyong lugar dyan. Nasa Pilipinas ba siya, Brad? Okay. Alright. So, again, thank you very much. Ate May, kasama po namin kayo ngayong umaga. Mga kapatid, huwag niyo po kaming iwanan hanggang mamaya matapos po ang ating mensahe at marinig niyo po ang ibabahagi sa atin na salita ng Panginoon. Again, thank you very much po lagi sa inyo nakasama po namin online. And to us tayo pong mga nandito, let us thank the Lord for now and give Him the glory. And are you ready to hear the Word of God? Amen. Alright, so meron po tayong tagapagsalita ngayong umaga ito. And I've been praying, sabi ko, sino kaya ang pwedeng tumayo dito? At I've checked everybody. I'm not saying, he's better than anyone else. I'm not saying that. What I'm trying to say is, hindi maalis-alis sa aking isip na pangalan na to ang pumapasok sa isip ko. At
talagang sabi ko, Panginoon, ano ba, gabayan niyo po ako at bigay niyo po sa amin ang lalaking tatayo dito sa harapan. Alright, so at sumagot naman po ang Panginoon at hindi ko na pinatagal pa, tinawagan ko siya at and of course surprised at ako kung nakatulog na ng isang linggo at kanina yung kanyang paa ay ganun ang ganun. Sabi ko, paa mo, masyadong ano. Alright, at well, it's a surprise speaker for us today. At itong kapatid na ito, nakita po natin ang kanyang buhay ever since tayo po'y nagkakilala dito. At napakalaki, akong tatanungin niyo, napakalaki ng pagbabagong makikita niyo po sa buhay niya. And the humbleness, the humility, and the faithfulness to God ay talagang yan po ay pinamalas niya sa atin. And I'm really glad na siya po ay kasama natin sa ating gawain dito. There are a lot of things that I can say, but you know, we have limited time here. Hindi ko na patatagalin. Gusto niyo naman makilala kung sino? Parang kilala niyo naman to. Alright, kung bumanat sa badminton to, matindi. Alright, yes brother, higa, tayo ka. Brother Kevin. Never siya ba kabanatuan? Kabanatuan. Alright, Brad, preach for us. Kaya mo na po tumayo. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. So, hindi ko rin po alam mga kapatid kung bakit, pero one thing for sure, ang Panginoon po ay may purpose. Ano? Kaya po tayo po ay na-assign para makasalita. So, makita niyo po siguro po sobrang kulit ko, pero ngayon parang iklog po ako. Ano? So, tayo po tumayo at tayo po ay magsasama ng salita ng Panginoon. Buksan po natin sa Romans chapter 12 verse 2. So, dito lamang po iikot ang ating pag-uusapan. So, nandiyan na po ba ang lahat? Naiyak ako. Amen. Romans chapter 12 verse 2, begin. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of our mind, that we may prove that is good, acceptable, perfect will of God. Tayo po ay manalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkakataon muli na kami po ay makapag-aral ng salita. Salamat po sa pagkakataon na ako po inyong gamitin. Salamat po sa katalinuhan na pinagkaroon niyo po sa akin. Tago niyo po ako sa likuran ng inyong cross. Hindi po ang aking sarili, hindi po ang aking kahinaan ang isang makita, kundi ang kadakilaan ng inyong salita, Panginoon. Gamitin niyo po ako hanggang sa kami po ay makapag-aral ng inyong salita. At lahat po tayo dalahin ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At tayo po ay makakaupo na. At amen. God bless us all po. At tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Hindi ko po kailangan umurong na po. Amen. At ang mensahe po natin ngayong umaga nito ay it's all about being transformed. So, sa pagkakaalam ko po at lahat naman po tayo ay dumaan sa ganitong proseso to be transformed, not in physical but in our spiritual life. Amen po ba? So sabi po dito, God loves you the way you are. Yung pagmamahal po ng Panginoon ay kumbaga ay naroon at minahal po niya tayo dahil kahit tayo po ay makasalanan. So God loves you unconditionally. Wala pong excuse. Wala pong sinasabi na ikaw ay mayaman, ikaw ay may kakayanan sa buhay. Wala pong pinipili po ang Panginoon. Sa paningin po ng Panginoon, tayo po ay pantay-pantay. At sabi din po dito, but He loves you too much to let you stay the way you are. So, sa ating mga buhay po, at sa way ng ating, kumbaga ay way of life, ang pagmamahal po ng Panginoon ay hindi po nagbago at nagstay simula't simula ng ating creation. So sabi po dito, in every seasons of life, ano po ang gusto ng Panginoon? God wants you to help
God wants help you to grow. Amen po ba? Ang kagustuhan po ng Panginoon ay tayo po ay mag-grow sa ating pananampalataya. God wants you to help to become like His Son, Jesus Christ. So sabi po dito, He wants you to be healthy. Hindi lamang po spiritually. Pero sabi po dito, but also physical, emotional, mental, rational, financial, at kung alam niyo po yun, kahit po sa status in life po natin. So, God begins the process of transformation from the moment that we accept our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Bigyan ko lamang po kayo. Siguro yung pagkakakilala niyo po sa akin ay makulit. Pero makulit po talaga ako. At ako po ay lumaki na siyempre lumaki po sa isang pamilya na pagkakapaniwala po ay sa Katoliko. So hindi po from the moment na ako po ay pinanganak ay kami po ay Baptist na. So dumaan po ang proseso at sa murang edad ay hindi ko po sukat akalain na yung magiging buhay ko po, sabihin na natin, hindi naman sobrang miserable, pero magulo. So, nag-aaral po ako sa probinsya ng Kamiling Tarlac. Ilocano po ako, mga kapatid. At dun po, masasabi ko po na nung ako po ay nandun, even though I am converted as a Christian nung ako po ay nag-aral na sa lugar po ng Kabanatuan. Pero hindi ko po, kumbaga, maunawaan kung ano po ba yung plano ng Panginoon. So, I've known ang Panginoon when I was grade 3, grade 4. So, hindi pa po malinaw po sa akin kung ano po yung kaligtasan na aking tinanggap ng mga panahon po na yun. So, marami pong dumaan sa aking buhay. Ako po ay nag-high school na talagang nag-aral po ako sa Catholic school hanggang sa to the point na nagsasign of the cross po ako, mga kapatid, yung time na yun. Nawawala po sa aking sarili na ako po ay tinanggap ko po ang ating Panginoon. Tapos hanggang sa ako po ay nag-college, bumalik po ako sa Kabanatuan. So dun po nag-start yung kumbaga yung pagpapaunawa ng Panginoon sa akin na ako po ay nag-aaral po doon at the same time working student. At doon po ako na-involve sa mga ministry. Hindi ko po sa pagkukumpara, yes, I'm involved in ministry. Pero ako po yung tipo ng mananampalataya dati na I want to hear my name on the pulpit na nami-mention. Like, sabi nga po, may mga example nga po ang ating pastor ngayon. Di ka lang nakamayan, di ka lang nabanggit sa pulpito, ikaw ay magtatampo. Ako po yun dati. At hindi po ako seryoso sa aking pananampalataya. At marami pa rin po dumaan mga pagkakamali sa buhay. Pero wag po kayo mag-alala, hindi po ako gumamit ng droga. Ako po ay naanuhin po sa mga bisyo, hindi naging seryoso. Pero nakatapos po ako on time nung college po ako. Yun po yung biyaya ng Panginoon. So hanggang po sa ako po ay nag-ministry sa church as a driver. Matanda ko pa yun. Hanggang sa driver, kumakanta sa choir. Pero hindi pa rin po bulat sa aking pag-iisip kung ano po yung ginagawa ko. Wala pa rin po sa aking, kumbaga, ulirat na ginagawa ko sa sarili ko. Hanggang sa yun po, nakilala ko po si Sister Jane. At sabi ko sa sarili ko, babaguhin ko na yung sarili ko, hindi dahil sa babaeng ito. Pero yung the way na, siyempre, si Mami Judith, worker po sila sa church. Siyempre, hindi ako magugustuhan nito kung bad boy tayo, di ba? So sabi ko, Panginoon, sabi ko, gusto ko nang baguhin yung sarili ko, gusto ko nang, kumbaga, gawin yung kung ano yung kalooban mo. So, hanggang sa niligawan ko po siya, hanggang sa sinagot niya po ako, ay asawa ko na po ngayon. So, yun po, pumunta po kami dito sa lugar ng Dubai.
nagtrabaho. From the moment po na yun na umalis po kami ng Pilipinas, I make a promise to God na kahit saan po ako mapunta at saan man po ako dali ng Panginoon, ibibigay ko po yung sarili ko sa gawain. So, yun po, 2017, masasabi ko that would be the turning point of my life na ibigay po yung sarili ko. At ganoon din po sa aking family na kasama ko po na naglilingkod ngayon. So, it's a blessing po na kasama ko po sila na naglilingkod po ngayon. At yun po, ang aking kumbaga short na testimony. At nawa po ay maging pagpapala at in connection din po dito sa ating mensahe ngayong umagang ito. So sabi po dito, the Holy Spirit generates us once we repent and receive our Lord Jesus Christ. Amen po ba? He gives you a new heart. Siguro nung hindi ka pa nakakakilala sa Panginoon at wala ka pang kumbaga pagkakalinaw kung sino yung tinanggap mo, ang puso po natin ay marumi. Filthy. Sabi nga po nila, it's filthy. With the new set of holy desire, He transform your being stubborn, pagiging matitigas ang ulo, sa pagiging mabuting puso at bukas na puso para sa Panginoon. So He opens your heart to embrace the truth that rejects it. So binuksan po ng ating Panginoon ating puso at isipan sa kanyang bugtong na anak. So sabi po dito, He enables you to believe God rather than to doubt. Amen po ba? There are times like we have already accepted the Lord Jesus Christ. Pero still, meron pa rin pong doubt sa ating mga sarili. Amen po ba doon? It happens talagang nangyayari po yon na magkaroon po ng doubt po sa ating mga sarili. Tapos sabi rin po dito, He gives you hunger for righteousness and desire for Him. And thus, a new birth transform your inner person. So, it transform po talaga from the moment that we accept our Lord Jesus Christ. From the point on, everything that occurs in your life, good or bad, God uses all to make you like Christ. Amen po ba? Mayroon man po tayo mga pagkakataon na sabihin nating mahirap, maraming struggles, maraming sabihin nating mga pagsubok. Pero sabi po dito, God's all makes you to like Christ. Sabi po dito sa Romans chapter 8, verse 29, from whom He did foreknow, He also did predestine to be conformed to image of His Son, that He might be the firstborn among brethren. To be confirmed is to be transformed. Amen po ba? Tulad po ng ating pamagat ngayong umagang ito, God loves you so much, so He let you to stay. Hinayaan po ng Panginoon na kayo po ay magstay at mabuhay. Isipin niyo po, from the moment na kayo po ay nasa sipin na pupunan. An example po, kung hindi po kayo gusto ng Panginoon na mabuhay sa mundong ito, sa sinapupunan pa lang po, wala na po tayo. Kinuha na niya po tayo. So God said, be ye transformed. And dito po, meron pong challenge. Be transformed in a way na meron pong challenges. And be not, sabi po sa Romans chapter 12 verse 2, be not conformed to this world, but ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that is good and acceptable and perfect will of God. Be not conformed to this world, mga kapatid. Hindi po tayo dapat bilang mananampalataya ay maki-confirm. Sabi nga po nila, hindi po tayo dapat makipamatok sa mundong ito. Kasi alam niyo po ngayon, mga kapatid, kung titignan niyo po ang sitwasyon po natin ngayon, hindi po papaganda eh. Nakikita po natin ang Dubai nagbo-grow. Maraming mga buildings, maraming mga amusement na ginagawa, maraming mga projects. Pero mga kapatid, sa spiritual life po natin, ang mundo po ay hindi po nagiging maganda. So tayo po bilang mga mananampalataya, dapat po tayo maging maingat sa lahat po ng ating ginagawa. Be confirmed to the image of His Son,
the Lord Jesus Christ. Sabi po, 2 Corinthians chapter 3 verse 18, but we all with open face behold in a glass of glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. So sabi po dito, the definition of the word transform is simply to be changed. Amen po ba? Napaka-simpleng word. Transform and be changed. Siguro marami po sa atin dumaan po sa pagiging kumbaga magulo ang buhay, maraming hindi naman from the moment na tayo po ay namulat dito sa mundong ito, tayo po ay tinanggap na natin ang ating Panginoong Yesus. Pero sabi po dito, simply means change. So sabi po sa Romans, yung pong ating konteksto, sabi po sa Romans 2:12, don't be confirmed, be changed. So the Greek word from this transformation is simply metamorphosis. So to give you a brief kumbaga example po, napakagandang example. Nung binabasa ko rin po ito mga kapatid, talagang parang oo nga, parang doon po tayo galing. So, iano po natin sa caterpillar. Ayan. Ano po yung caterpillar? Kinakatakutan ng mga bata pag nakikita po nila. So, yung caterpillar po, from the moment na siya po ay nasa cocoon. Tama po ba? Cocoon po ba yun? So, siya po ay nandun lang, nakasit lang sa isang branch of tree. At nag-aantay ng pagkakataon na maging butterfly. So, sa example po na ito, yung process po ng pagiging caterpillar, mahabang panahon po yun ang bibilangin. Hindi po ako nagkakamali siguro isang linggo. Hindi ba? Parang merong certain months or weeks lang po na siya po ay mag-i-stay din po sa cocoon at eventually maging butterfly. So sabi po dito, similarly as a Christian is continually to go through in this process of spiritual metamorphosis, whereby he or she is changed from someone who is what? Anti-will of God, and sometimes who did not recognize and accept our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Dati po kasi, na tayo parang ang bahala na. Parang, sige na, basta mangyari sa buhay ko, ito ang gagawin ko, ito yung kakayanan ko. Yun po, yung hindi po natin nire-recognize yung kapangyarihan ng Panginoon. At hindi po natin, alam niyo po, yung time po na tayo po ay lumalabas. Alam niyo po ba, nung time po na tayo po ay nag-solving sa labas? Nung una-una, sabi ko parang napoprostrate ako na tayo po ay nire-reject. Alam po ni Pastor yan. Sabi ko, Pastor, ba't ako ganun? Kasama ang lagi kong kapartner po nung time na yun is Kuya Alan. Sabi ko, Kuya Alan, ba't ka ako ganun? Parang nasasaktan ako na parang pag nireject, parang ako yung nasasaktan. Pero sabi po ni Kuya Alan, huwag kang masaktan bro. Sabi niya, hindi ikaw yung nireject nila. So sabi ko, pero parang ang sakit, yung parang kulang na lang ipagtabuyan ka. Kulang na lang, hindi, ayoko, wala akong time dyan. So sasabihin pa nila minsan, hindi po, po ako, M po ako. Muslim po ako. Hindi po ako, sorry po. So sabi ko, kung from that point na yon na hindi po nila makilala ang ating Panginoon, paano na lang yung mga kaluluwa nila? Paano na lang yung buhay po nila? Na mag-i-stay dun sa pinaka-miserable, magulo na buhay. So, dito po, pasok po tayo dito sa, meron pong mga question po dito. Alam niyo po, nung pinabasa ko po ito, talagang sabi ko, aray. Yun lang po yung masasabi ko sa sarili ko. Sabi ko, ang sakit na tanungin ko rin yung sarili ko. Ganun po yung pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Nung talagang
meron kung sa pagkakaalam niyo rin po, meron din po kami Bible study separately doon sa aming church. So, yung merong time po na talagang mag-aaral ka rin po talaga ng salita ng Panginoon. Talagang masasaktan ka. Ikaw yung unang masasaktan. Ikaw yung unang magtatanong sa sarili mo na kumbaga dapat ito yung ginagawa mo. So there are questions now. Why do many Christian remains a caterpillar? Nagstay po sila sa pagiging cocoon. Nagstay po sila doon sa branch of tree na nandun lang. Question po dito sa akin din mga kapatid, na kung ako po bilang lalaki at asawa, kung hindi po ako kumbaga nag-step up to lead my family, I will stay there. I will be happy just sitting there. Na upo, paano yan? May ano yun eh. Darating ka, uupo ka, tatayo. Pag sinabing tumayo ka, tatayo ka. Pagkayari, uwi. Ano po tawag ba? Zimbabwe. So, dumating ka, umupo ka. Ano na, kumbaga, sabi ko, Panginoon, kung ganito lang yung magiging sitwasyon ko, sabi ko, ngayon ko lang po nalaman yung pasaruhan. Opo, Zimbabwe pala. Zimbabwe. So, sabi po dito, were they not regenerate after receiving Christ? So, there are questions na siguro from that moment ay hindi pa po nila talaga naunawaan kung ano po yung essence ng pag-accept sa ating Panginoon. Or, don't they have the promise of God? Hindi po nila yung alam yung pangako ng Panginoon. To be honest po, maraming pangako ang Panginoon po sa atin. So the problem is likely a failure to renew their mind. Hindi po nila pinili na kumbaga baguhin yung pag-iisip na parang ang ating Panginoon. Nag-stay po dun sa pagiging cocoon na nandun lang po sa branch. Kaya na mind be renew on a starvation diet. So, yung problema po dito ay, sabi po nila ay, nagstay po sila sa pagiging gutom. Hindi po pagiging gutom physically, pero they did not long for starvation for the Word of God. Nagstay po sila sa pagiging gutom. So, can a mind be renewed on a junk food diet? Siguro, yung gusto lang nila is what the world offer, kung ano ang mundo, kung ano ang meron ng mundo na pwede po nilang ma-enjoy, at hindi po ma-intake kung ano po yung kagandahan at kumbaga yung salita po ng Panginoon. So many Christians do not experience transformation. So meron pa rin pong nangyayari pong ganyan, na marami po na mga Kristiyano na hindi po nila na-experience yung total transformation. Yung total transformation po na sinasabi ko po ay 360 degrees. Na tumalikod ka sa iyong mga kasalanan, sa iyong mga maling gawi. So they become what they think, and as much they think is not becoming. So hindi po nabago yung kanilang pag-iisip. They spend more time watching the things of this world, this evil, rather reading the things of the Spirit. Sabi lang po kasi ng mga iba na yun, boring. Samba-samba ka dyan, boring yan. Sabi nga po nung ako po ay bago pang mananampalataya, sabi niya, saan ka nagsasamba? Sa Baptist. Yung alive. Kung alive ka kung gano'n. Yung pala, yung mga ibang denomination po is they sing praises. Alive si Superman. Sabi nga po nung iba sabi ko, sustos ka ako. Yun po sinasabi nila yun po yung nila sa mga converts like us, like Baptist. So the truth is, our attitude and behavior are but a reflection what God does in our minds. So it's a reflection po and a behavior
Kasi po yung attitude na meron po tayo from the moment that we accept our Lord Jesus Christ, dapat po ay nabago. Ako po sa totoo lang, hindi po kagad nabago yung aking attitude. Ayan po, speaking of badminton, number one hater ko po nung panahon po na yun, na naglalaro po ako ng badminton, ay yung asawa ko. I have the attitude. Talagang attitude ko talaga ay maangas, mayabang. Palaging yung ano yun po yun? Talagang sabi ko, lahat gusto ko tamaan sa mukha, tamaan sa balikat. Pero wala na po ngayon, hindi ko na magawa. Wala na, iklop na po. So no, sabi po dito, no, how is transformation happen? So sabi din nga po dun sa ating konteksto ay and be not conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove that is good and acceptable of the will and will of God. People have the ultimate power to change their thought. Kasi gift po ng Panginoon sa atin yun eh. Ewan po ba? Ginawa po tayong perfect ng Panginoon. He gave us the ultimate power to change our own thoughts. So kung from the moment na hindi po natin binago ang ating mga sarili, andun pa rin po tayo. Sabi nga po nila, nandun ka pa rin, naglalangoy ka pa rin sa kasalanan. I'm not saying I'm perfect. Hindi po ako nagko-commit na ng sin. Pero yung change of thought na ang tinitingala po natin at number one na tinitignan po natin ay ating Panginoon. Yun po ang sinasabi po nila, change of thought. Satan cannot control our thoughts. Hindi po makokontrol ni Satan yung ating pag-iisip kasi bubulungan ka lang ni Satan yan. Sige, gawin mo yan. Sige, okay yan. Hindi, ngayon lang naman eh. Yun po ba? Yun po eh. Hindi. Let's be, kumbaga, sa ating mga sarili. Na iniisip po natin yun. Hindi naman po lahat po ng kasalanan ay yung mga kasalanan is always kasalanan. Pero merong mga kasalanan na hindi, ngayon mo lang naman bibilhin. Ewan po ba? Meron po bang gano'n? Meron po bang hindi? I-add to cart mo yan. Hindi, i-ano mo. Pero, alam niyo po yan, the sacrifice here is, paano yung tithes mo? Yung offering mo? Alam niyo po, isa pong bagay na talagang tinuruan din po kami ng Panginoon. Sa Pilipinas po talagang hindi po namin maunawaan po yun. It's a long, kumbaga, lesson for tithes and offering. Pero try to think po mga kapatid na yung tithes and offering po nyo na binibigay, hindi naman po sa tao eh. Sa Panginoon nyo po binibigay. So the moment na pumunta po kami dito, talagang we're being serious po sa ganung bagay po na ay binabalik po namin sa Panginoon. Sabi po dito, but in order to change your thought of life, ano pong kailangan? You must be fed, you must be focused, and must be free of your mind on the moment by moment basis. Parang tatlo lang po yan, pero ang bigat. Kung isipin po ninyo. So, though God has the power to take control of thoughts, He won't. So sabi po dito, what do you mean by this? If you're having a bad, scary, guilty, lonely, depressed, and discouraged thought, it might help you to say, God, change my thought. Sabi po dito, meron ka mang mga bad days, meron ka mang mga time na ikaw po ay takot at ikaw po ay guilty dun sa iyong ginawa. At number one po dito, ikaw po ay depressed. Alam po ba, isang linggo po akong depressed. Hindi po, biro naman po. Hindi po ako na-depressed, pero alam niyo po yun, I'm excited. In a way na sleepless night, yes, check.
Tapos habang nagmamaneho ka, I mean, nagdadalawa yung ano ko eh. Paano ko yan sasabihin yung mga bagay na, pero hindi po eh. Parang gusto ko po hanggang alas 12 po tayo dito eh. Pwede po ba? So sabi mo dito, God changed your thought. God says, I can help you to do that, but this I say, it's your mind. You do it. Nasa sa atin po yun, mga kapatid. It's our choice to change our thought. It's very important that Christians need to understand about changing their thought of life. In words, God is far from interested of changing your thought than your lives. Nakikita po kasi natin minsan parang hindi na binabago ng Panginoon yung buhay ko. Ano Panginoon, nandito na lang ba ako? Pero alam niyo po yun, mag-i-start po ang pagbabago ng ating pag-iisip kung tayo po ay susunod sa Panginoon. Doon po mag-i-start po yun eh. He will change our life. Nasasabi po natin, circumstances, hindi po mabago. Pero hindi po. Marami pong pagpapala ang Panginoon sa atin. Sipin niyo po, umaga pa lang, ginising ka ng Panginoon. Pagpapala na yun. Marami pong hindi gumigising ng kinabukasan. At hindi na po nagtutuloy sa buhay. Your feelings don't shape your life. Pero yung belief po natin sa ating Panginoon, it doesn't even have to be true. But if you believe it, it's going to shape your life. Amen po ba? Yung paniniwala po natin na tayo po ay babaguhin ng Panginoon, yun po yung pinaka-the best na mangyayari po sa ating buhay, mga kapatid. So example po dito, so people carry belief about themselves their entire lives that they probably told during their childhood. Yan po yung sinasabi ng mga belief po natin nung tayo po ay hindi pa convert. Marami pong sinasabi ang mga matatanda, marami pong sinasabi sila na, pag di ka natulog, di ka lalaki. Pag di ka natulog, hindi ka So, if a person is labeled with negative affirmation during their formative years, they may carry those thoughts into adulthood and see themselves as such, even they don't know it is to be false. So ito po yung hindi pa po tayo mananampalataya at marami po tayong pinapaniwalaan ng mga disbelief na pag sinamba mo si ganito, dapat kung gusto mong magkaanak, sumamba ka kay ganito. Gusto mong magkaroon ng fortune, sumamba ka kay ganito. Marami po, pero hindi po doon kukuha lahat. Sabi ko nga po, if we convert ourselves at be transformed sa ating Panginoon, yun po yung totoong katotohanan po doon. So the mind constantly debates to sin or not. So palagi pong naglalaban ng ating mga isip. To be honest po mga kapatid, palagi pong naglalaban yan. Sa kalsada pa lang po mga kapatid, maglalaban na talaga yung isip mo dun sa mga makakasabay mo sa kalsada. Talagang kung maiinis kang umagang-umaga pa lang, ikakat kang gano'n, sumasayaw siya sa kalsada. So, it affects po sa atin kung magagalit ka pa nung araw na yon o kakaroon ka ng bad day. So, sabi po dito, sometimes you are conscious of battle of others. Sometimes you are conscious of that battle and other times you are not. The reason why most people are ineffective in life and actually fail at this. Sabi po dito, because you've never learned how to fight your battles of mind. Palagi pong nagdidebate yung sarili natin kung magkakasala ba ako ngayong araw na to o kumbaga magkakaroon ako ng guilty heart nung araw na ito. So understand po mga kapatid that temptation usually occurs in our mind. Sa isip lamang po nag-uumpisa lahat ng ating temptation. Kasi sabi nga po nung unang binasa po natin, hindi naman po si Satan Si Satan lang po yung taga-udyok. Siya lang po yung taga-susog.
Hindi, sige, gawin mo yan. Sige, gawin mo to. Sabi po niya. So, beginning with desire, once person analyze whether to give their temptation, they also begin to doubt our God and finds their temptation sinful. So, doon na po mag-uumpisa. If you are not renewed, doon na po mag-uumpisa po yun na we are convert, magkakaroon po tayo ng doubt sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, nangyari po sa akin yun, na sa point ng buhay ko na sobrang nagda-doubt na ako sa Panginoon kung ano po yung plano niya sa akin. Kasi po kung hindi ko po pinili na magbago sa buhay ko, wala po ako dito. Wala po ako dito na nakatayo sa inyong harapan at nagsasalita. At take note mga kapatid, hindi ko po ma-imagine yung sarili ko dito na nakatayo. Wala sa isip ko po. Pero isa lang po ang sigurado ko, ang Panginoon lamang po. Ang may plano sa mga bagay po nito. So sabi po dito, you're going to be mentally healed and be transformed. You have not to learn how to demolish strongholds in your life. So there are negativities sa ating buhay po na sasabihin po nila na hindi, dahil alam mo yun, hindi naman ako maniniwala sa'yo. Kasi nakikita kita noon, galing mo minum eh. Galing mo magbisyo eh. Tapos ngayon paniniwalaan mo ko na Diyos, Bible. So, yun po yung isang, kumbaga, minsan nakakalungkot po na part po ng ating buhay. So, how is transformation happen? Paano po mangyayari yung transformation sa ating buhay? Do you demolish stronghold in your life and be transformed? Sabi po sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, casting down imagination in every high thing and exalt itself against the knowledge of God, and bring the captivity every thought of the obedience of Christ. Transformation is bringing your mind into submission. Kung hindi po tayo nag-submit sa Panginoon nung the moment na we accepted our Lord Jesus Christ, hindi po tayo matatransform mga kapatid. Hindi po tayo mababago. Taking into captive and taking control and bring into obedience. Yung pagsunod, tayo po ay nag-submit sa Panginoon at tayo po ay nag-obey. Transformation truly requires a renewed mind. Mag-iimpisa po sa ating pag-iisip. So, dito na po tayo mga kapatid. 3 points. Ang haba po ba na ano? ng intro? Ano oras na po ba? Malapit na po. So, sabi po dito, there are 3 daily choice of a healthy mind. Una po, I must feed my mind with truth. Tayo po ba? Ito po talagang ako po ay nasampal po dito kaliwat kanan. At I must feed my mind with truth. Sabi po dito, but he answered and said, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. So, we are not just living to eat na sa yung pagkain po natin sa araw-araw. Instead, yung ating pang-araw-araw po na buhay ay dapat din po tayo ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, talagang sabi ko nung pinag-aaralan ko po to ay sabi ko, ano lang po kasi ako yung application po sa Bible. I mean, I will be honest with you mga kapatid. Every morning kasi yon nagpa-pop up. So kung ano yung mag-pop up na verse ng araw na yon, yun yung babasahin ko. Tapos sa tanghali, meron pa ulit yun. Tapos hanggang sa gabi, meron ulit yun. So parang sabi ko sa sarili ko mga kapatid, parang kulang pa. Sabi ko parang nakukulangan pa ako doon. Marami pong circumstances sa buhay po natin na hindi po natin kumbaga mapagtagumpayan na sit on a corner, read the Word of God. Kasi we're distracted po
ng mga circumstances po natin sa buhay, which is napakahirap pong gawin. Pero sabi po dito, man shall not live by bread alone. Hindi po tayo mabubuhay ng physical na yung pagkain, kundi yung salita rin po ng Panginoon ay dapat po natin gawin araw-araw. Just like yung nutrition po ng typical na pagkain, dapat ganun din po to feed our spiritual life. So sabi po dito, transformation is the process of replacing lies with truth. Dahil nabuhay po tayo sa mga kasinungalingan eh. Hindi po natin masasabi nung time na tayo po hindi po mananampalataya at hindi po natin buhay po natin sa Panginoon. Nabuhay po tayo sa kasinungalingan. So, sanctification requires revelation. The Spirit of God uses the Word of God to make us like His Son. Hindi, alam niyo po, yun po yung isang very good example na we must be like Christ. Kasi sabihin po ng iba kasi hindi kasi ako perfect. Wala naman pong perfect mga kapatid. Kahit nga po ako, kahit sino lang po sa atin, wala pong perfect. So sabi po dito, and to be like Jesus, we must fill our lives with His Word. So sabi po sa Bible, 2 Timothy chapter 3:17, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. We can see the truth of transformation sa ating mga sarili po, mga kapatid. Kung sabihin po natin na tayo po ay nabago, makikita naman po natin sa ating mga sarili. Kasi tayo lang din naman po mga kapatid ang makakakita nun. At hindi yung ibang tao. Kasi kung halimbawa ibang tao yung makakakita ng transformation mo at pagbabago mo, minsan nakaka-offend eh. Minsan may mga bagay na masasabi sa'yo na minsan ma-offend ka. So sabi po dito, the Bible is far more than a doctrinal guidebook. Hindi lang po sa simpleng libro, but it is our guide. The Word of God generates life, creates faith, procedure exchange, frightens the devil, causes miracles, heal the hurt, and builds character. It will build us in our character and imparts joy, overcomes adversity, defeat the temptation, infuse hope, release power, and cleanse our mind. Having said that, we cannot live without the Word of God. Amen po ba, mga kapatid? Hindi po natin magagawa yung mga bagay na ito kung wala po ang salita ng Panginoon. You should consider the Word of God as an essential to your life as a food. Essential pa rin po yan, mga kapatid. It's essential po na talagang parang yung pagkain po natin sa araw-araw. Ganun din po dapat sa pagbabasa po ng salita ng Panginoon. So God's Word is the spiritual nourishment you must have to fulfill your purpose. Ano po sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 2? Sabi po dito, it's a milk. Sabi din po dito sa Matthew chapter 4 verse 4, solid food. At 1 Corinthians chapter 3 verse 2, a sweet dessert. The 4 courses is the spiritual menu for spiritual strength and growth. Hindi naman po pwedeng yung bata mag-umpisa sa solid food. Hindi naman po yung bata mag-yogurt kagad. So mag-i-start po palagi sa milk, like a baby. Nagmuna, milk, bread, solid food, and sweet dessert. Hindi po mag-umpisa na kagad na ikaw po ay bagong mananampalataya, kaya mo nang kumbaga kainin yung mga solid food. Kasi po, ang mangyayari po dyan, pag nag-apura po tayo at nagkaroon po tayo ng discouragement, hindi naman tutuloy yung spiritual growth na. Kaya sabi nga po sa Bible, mag-start ka muna sa milk. So pag kaya mo na yung milk, punta ka na sa bread. Di ba? Tama po ba? Yung mga anak dyan, ayan, yung anak mong ulit.
mag-start muna sa milk, bread, solid food. So Peter advised us, as a newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow. Yan po yung unang punto po natin. Sabi po ni Peter na mag-desire po muna tayo ng milk. So people need more than bread for life. They must fed in every word of God. So pangalawa na po tayo, mga kapatid. So pangalawa po natin, mga kapatid, I must free my mind from destructive thought. This is a battle basis po, mga kapatid. Now we must free from destructive thought. So sabi po sa Romans 8, chapter 5, for they that after the flesh do mind the things of the flesh, but that ye are after the Spirit, the things of the Spirit. In other words, mga kapatid, those who are dominated by their sinful nature think about sinful things. Kumbaga, being a human is, we're still sinful, mga kapatid eh. So it's our choice po na gawin po yung iwaksi yung mga sinful na pag-iisip po natin. But those who are controlled by the Holy Spirit think about things that pleases the Spirit. So kung if we are controlled na po ng Holy Spirit at tayo po ay na-transform na, ang iniisip na lang po natin palagi yung kadakilaan ng Panginoon. Kung paano po tayo bibigyan ng renew na pag-iisip at thoughts sa pag-aaraw po, sa araw-araw po natin. Destructive thoughts. Ano po ba yung mga destructive thoughts na nakalagay po sa Bible? So sabi po dito, now the works of the flesh are manifest, which are the things, ano po, adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, seduction, heresies, envyings, murder, drunkenness, revealing such like of which I tell you before, as I have told you in the past, that they such do things shall not inherit the kingdom of God. So, kung if we will dwell on these thoughts na na-mention po dito sa Galatians chapter 5, verse 21, hindi po mababago ang ating pag-iisip. Hindi po mababago sa mga makalangit na pag-iisip. Hindi po mababago sa pag-iisip na kumbaga well-pleasing sa ating Panginoon. So free your mind from distraction thought. Our minds have to constantly be renewed. Free our mind from distraction thought. So siguro mga kapatid, we are being distracted sa oras po na ito ng ating mga circumstances. Pero tulad nga po ng ating first point, we must feed ourselves with the Word of God. Two, para mabago po yung mga bagay po na ito na na-mention po sa Bible. So, nasa po tayo mga kapatid. I must focus my mind on the right things. 2 Timothy 2:8, remember that Jesus Christ of seed of David was raised from the dead according to my gospel. Keep your mind of Jesus Christ. Think about Jesus as an example. Palagi po dapat ang ating Panginoon ang example po natin. He held while wicked people. Ano pong ginawa sa ating Panginoon? Dinuraan, sinipa. Marami pong ginawa sa ating Panginoon na kumbaga yung mga wicked na mga tao. So sabi po sa Hebrews 12:3, for consider him endured such contradiction of sin against himself, lest he be weird and faith in your mind. Focus on believing, mga kapatid, in almost 7,000 promises that will be found in Bible. Napakarami po. 7,000. Hindi ko na po natin may isa-isa doon. Kung tayo po ay magpo-focus lang dun sa mga kung ano pa po yung dapat nating ikaganda sa
sa gawain po natin dito. Baguhin po natin na hindi dapat, kumbaga, yung kung ano po yung ginagawa ni kapatid, dapat ginagawa ko din. Dapat yun po yung maging, kumbaga, mindset po natin. Na we're doing this ministry, hindi lamang po sa sarili natin o sa tao. Kasi po, one thing for sure, kung sa tao po tayo titingnan mga kapatid, matitisod po tayo. Pero kung titignan po natin, yung focus po natin sa ating Panginoon at sa mga promises na meron po siya, ay dun po natin bigyan ng ating focus. So sabi po dito, mayayari na po tayo mga kapatid. Parang hindi ko mura ako. The scriptures were not given only for the information, but for our transformation. So ang salita po ng Panginoon ay hindi lamang information na nabasa mo. Nabasa mo that day, hindi mo siya, kumbaga, you did not dwell, you did not understand. Pero doon po natin dapat makita na pag binasa po natin ang salita ng Panginoon, merong magbabago po sa ating mga sarili. Amen po ba? May magbabago na sabihin natin na parang I'm having a bad day. Parang hindi ko feel na parang ito po ang struggle po sa araw-araw eh. Parang hindi ko feel pumasok ngayon. May mga bagay po rin, pero alam niyo po yun, kung mapagtatagumpayan po natin yung mga bagay na yun, andun po yung pagpapala ng Panginoon. Paano kung di ka pumasok, di wala ka sahod? Tama po ba? So sabi po sa 2 Timothy chapter 3, verse 17, that the man of God may be perfect, truly furnished unto the good work. We should feed our minds with truth. Yun po ang wala po nating dapat gawin eh. We should feed our mind ng katotohanan ng Panginoon. Maraming information, maraming, alam niyo po yung social media, marami po kayong makikita dyan na information na, kumbaga, magiging distraction sa ating mga isip. Sabi nga po nila, maalala ko pa, 2012, magugunaw daw po ang mundo. Sabi ko, ano na ngayon? 2024 na. Wala pa naman na nangyayari. So, sabi din po dito, sabi po dito, your mind is the greatest asset and is the key to peace and happiness. Ang ating pag-iisip po ay isang asset na binigay po sa atin ng Panginoon to give us peace, kapayapaan. Sino po ba ang walang payapang pag-iisip ngayon? For sure, lahat naman po tayo mayroong payapang pag-iisip at happiness. Sabi ko po sa inyo, yung kahapon, total happiness po yun. Talagang sumama po kayo, mga kapatid, sa ating badminton fellowship. Huwag po kayong mag-alala, hindi na po ako yung dating umaangas na maglaro. At sabi po dito, the first battle of our mind is with your old self-nature. And it's source of all bad habits. So, kalimutan na po natin yung mga bad habits po natin. Because we are already reformed, transformed ng salita po ng Panginoon. Satan cannot force you to do anything if you're a Christian and have the spiritual in you. But he can make powerful suggestion. You don't have to accept it's true. So, hindi po dapat Satan ang magkocontrol po ng mga bagay po na ito. Sabi nga po, ito po, very familiar song po na kinakanta po natin dito sa ating church. Sabi po dito, hindi ko po kakantahin kasi po pumipiyok po ako eh. Sobra ka ba? Sabi po dito, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will not grow strangely dim in the light, amen po ba? Of His glory and grace. In closing po mga kapatid, the process of transformations continues as we renew our mind. Sabi po sa Ephesians 4:20, but ye have not learned of Christ, but He
have so learned Christ, if so be that ye have heard him and have taught of him as the truth in Jesus. That ye put of concerning the formation conversation of old man, which is the corrupt, according to the deceitful lust. And be renewed in the spirit of your mind, and be put a new man, which after God creates in righteousness and true holiness. Ephesians chapter 4 verse 20 hanggang 24 po yun. Hindi ko po nabanggit, sorry po. Ay, andyan po pala. So unless there's a renewing of your mind, any changes in your lives will be superficial. Isipin nyo po yun, hindi nyo po may imagine at masukat akalain na kayo po ay nababago na ng Panginoon. Hindi po natin, kumbaga, in a blink of an eye, ikaw ay tumanggap sa Panginoon at ikaw ay agad-agad ay mababago. Wala pong ganong proseso. Kaya nga po sa ating example po, kanina ay talagang dun sa kukun, dun pa lang yung proseso pa lang ng pagiging caterpillar hanggang sa maging ikaw ay maging butterfly. It's a long process po, mga kapatid. Hindi po ganon kadali na mabago. So, siguro po ay doon ko na po ay tatapusin. Sabi po dito, with renewed minds, it becomes possible to put off old and put a new. Sabi, doon po sa ating nabasa na verse sa Ephesians. So tayo po ay tapos na, mga kapatid. At salamat po sa pagkakataon na binigay po sa atin ng Panginoon. At ano po? Hindi ko na nga alam kung paano gagawin ko dito. Pero sana po ay naging pagpapala po ang ating mag-aaral po ngayong umaga. At sabi ko po sa inyo talagang being transformed, hindi po ganun kadali. Kasi tulad po sa ating pinag-aralan, it's your choice po na if you want a change sa buhay mo, it's your choice. If you will not, kumbaga, pursue kung ano yung gusto mong gawin. Not in secular, mga kapatid. We're not talking about the secular world. We're talking about spiritual change sa buhay po natin. Siguro nakikita mo yung sarili mo na nandiyan ka lang. Nandiyan ka lang na nakaupo. At makita mo yung sarili mo na bakit ba ako nakaupo dito? Hanggang dito na lang ba ako? Alam niyo po, yun po yung unang naisip ko nung time na kami po ay bago po pumunta dito. Pwede naman po maging pagpapala din po yung buhay po namin eh. Pero hindi sa paraan na financial. Hindi eh. Gusto kong, kumbaga, ma-encourage din po kayo dun sa testimony na meron po kami from Philippines hanggang kami po ay makapunta po dito. Talagang masasabi ko sa sarili ko na salamat Panginoon. Salamat dahil meron akong pamilya na nandyan, gumabay. I mean, hindi ko naman po magagawa to ng sarili ko lang kung walang suporta ng pamilya ko. Kung wala yung suporta na nanggagaling sa Panginoon na gawin ko ito. Kasi kung nagstay lang po ako noon lang, siguro yung makita nyo akong makulit. Makulit pa rin. Wala pong magbabago. Pero it's my choice to serve God. It's my choice to change my life to a transform man. Kasi yung dati-dati lang po, basta ano po yun, basta gawin ko to, gawin ko yan, gawin ko yung Sunday school, basta makita lang ako ni Pastor, basta hindi lang ako masisita na ba't hindi ako nag-attend sa ganito. Binago ko po yung sarili ko sa way na hindi ko po kaparaanan, sa way na hinayaan ko po yung Panginoon na baguhin ako. So, sana po naging pagpapala po ito at nandito po ay sana po ay naintindihan po ninyo yung ating mensahe. Kasi sabi ko nga po nung kagabi, sabi ko, maunawaan kaya nila ako.
Pero hindi po ay pag-unawa po na mangyayari po ngayon ay nanggaling po sa Panginoon. Hindi po sa akin. At yun lamang po at tawagin po natin ng ating pastor. Amen. Alright. Maraming salamat, kapatid na Kevin, sa pagbahagi mo sa amin ng salita ng Panginoon. You know, mga kapatid, the mind constantly is on debate every day. Ang ating pong isip, pagising mo pa lang sa umaga, ay meron ng mga do's and don'ts or choices na kailangan mong gawin. Sometimes you are conscious of that battle, and other times you are not. And the reason why most people are ineffective in life and actually fail at life is because they never learn how to fight the battle of the mind. Yung pong debate na nangyayari, hindi natin alam kung paano ang gagawin natin. And nakita natin sa lesson, to demolish these strongholds of lies and deceits. Ito pong mga kasinungalingan na patuloy pong tinatanim sa atin ng kalaban, you know, in our lives, ay pwedeng mapalitan. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians 10:5, you have to cast down the imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Ibig sabihin, pagka yung isip po natin ay naitataas kaysa sa kaalaman ng Panginoon, ay talaga po may hirapan tayong magkaroon ng transformation na ating napag-uusapan dito. And if you know the knowledge of God, if you are really, you know, feeding yourself dun sa katotohanan ng salita ng Panginoon, and you bring into captivity every thought, lahat ng pag-iisip to the obedience of Christ. Kaya napakahalaga po na kailangan mong, sabi nga niya kanina, it will not, yes, Satan can tell you something and he can manipulate you actually, but the control is yours. Yung control ng magdidesisyon ka, tutuloy ba ako? Hindi. Ako'y magkakasala dito pagka ginawa ko, ako'y hindi magkakasala pagka ito'y ginawa ko, at ako'y tatatag pagka ito ang sinunod ko sa aking buhay. Napakahalaga. A lot of Christians struggle with this transformation is because they don't know how to fight the battle of the mind. Pagising pa lang ng Lisaya, okay, go with the flow na lang. Okay, ganito, kasi, you know, mas matimbang pa ang katotohanan na sinasabi ng mga tao kaysa sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Nakakalungkot na po. Pero today, nakakatuwa dahil tayo po'y napaalalahanan that being transformed is not staying in a cocoon. You know, kung gusto natin ng pagbabago, transformation sa atin, don't stay as a cocoon. Huwag tayo manatili ng cocoon. It's been like years na magkakasama tayo dito. It's been years na tayo po'y nakakarinig ng salita ng Panginoon. You know, don't go back to the past. Huwag ka nang bumalik. It's already past. You know, we are all changed by the Lord here. Huwag ka nang, di ka mismo, turo mo pa siya. Di ba ganito ka dati? No. It's not fair. Not fair, I'll tell you. You know, we have all this privilege to be a caterpillar. Not only caterpillar, but a beautiful caterpillar. Ang gawin po natin yun. Dito sa ating church, I want always to remind you that every Sunday na makikita po tayo dito, you are new sa aking paningin at sa aking pagtitiwala sa Panginoon na tayong lahat dito ay binabago ng Panginoon. Now, don't go back, I'll tell you. Don't go back to the past. Don't stay a cocoon. Yes, there will be times na feeling po natin binabalik tayo dun sa nakaraan. Pero don't dwell there. Huwag kayong mabuhay sa nakalipas. Be a caterpillar. Tayo pong lahat tatayo. So all stand up please. Shall we bow our heads and close our eyes? Tayo po yung mananalangin. Ama naming banal, maraming salamat po because you've reminded us today that we be transformed
in our lives as a Christian, ang aming pong mga pag-iisip, yes, ang kalaban can manipulate us, can deceive us, can put things in our minds na kung saan ay bumabalik po kami dun sa mga buhay na masasabi po namin, hindi nga po kami lumalago doon. Pero we are very thankful because we have your word, the truth of your word in our hands. Minsan, Panginoon, kami po'y pinapaisip ng kalaban. See? Wala namang pagbabago. See? Alam ko ba, Kristiyano ka? See? Lahat po ito'y laging pinapasok sa aming isipan. But the Holy Spirit is really there for us. No, I've changed this man. I've changed this woman. Kaya nga niligtas ko siya. You know, it's a time for him, for her, to be a caterpillar. Kapatid, it's time for you to be a caterpillar. Don't stay a cocoon. Tayo po ay lumago, tayo'y tumatag sa ating pananampalataya. Every day, may pagkakataon tayong baguhin ang Panginoon. Nasa kamay po natin ang salita ng Panginoon. We have to cast down all these wrong imaginations. Every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Kapatid, nasa sa atin po ang pagkakataon. Don't let it slip away. Bring into captivity every thought para masunod mo ang ating Panginoong Kristo. Napakaganda po ng ating mensahe. God has spoke to your heart. Why don't you come to Him? Kausapin mo ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Dahil up until now, you're reminding me to grow. You're reminding me to be mature in my life, spiritual life. Tinuturuan niyo po ako, Panginoon, na ang nakalipas ay nakalipas na. And I don't have to stay a cocoon. Brethren, be a caterpillar. Be a beautiful caterpillar. Why don't you come to God? Kausapin mo ang Panginoon. It's been a while, oh Lord. It's been years. It's been years that I've been manipulated and deceived by the enemy. Na hindi ako lumalago, hindi ako tumatatag sa aking pananampalataya. I always, dwell in the past, these destructive thoughts. Panginoon, I want to be a caterpillar. A beautiful caterpillar. Gusto ko pong magamit sa inyong ubasan. I want to be as effective as Paul in the ministry. I want to be, just like he had said, a Christ-like minded person. Why don't you come to God? Kausapin mo. Tell God, I don't want to be a cocoon alone. I want to be a caterpillar. I want to be transformed. Every day. Gusto kong baguhin ako. Help me to my mind be captive to the obedience of my Christ. Kapatid, kausapin mo ang Panginoon. You can find a partner. You can find a partner to pray. Manalangin kayo. You tell God, Lord, thank you for reminding me today. And I